Aloha, mahalo, kapartner Atmar at kapartner MJ. Alas 12 na ng gabi, no, Biyernes dito sa Honolulu, Hawaii. At alam ko, Sabado dyan sa Pilipinas. At kinagagalak natin sapagkat all set na po ang gagawin po bukas na ayusin natin ang Pilipinas Campaign Rally para sa ating kandidato number 53 sa balota, Pastor Apollo C. Quiboloy. No, sa Philcom Center para Filipino Community Center po yan bukas, alas 5 po ng hapon, Hawaii time po yan. So alas 5 ng hapon dito, dyan sa Pilipinas is alas 11 ng umaga. Ayan. So excited po ang lahat. No? Alam mo, kapartner Admar, kapartner MJ, aasahan po na aapaw yung venue po natin bukas sa Filipino Community Center. Kasi ang Hawaii, historically, no, tinatawag itong Filipino country at marami po, no, ang mga Ilocano dito. Dito natin malalaman, no, na kahit ang ating mga kababayang Ilocano ay puro o todo suporta sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi lamang mga Ilocano, pati na mga Bisaya at mga Tagalog at mga Ilonggo na nandito rin sa Honolulu at kalapit na mga isla kasi Hawaii is composed of 4 major islands, Maui, Kauai, Big Islands, and here sa Oahu kung saan yung capital po na Honolulu. So they will be flying tomorrow, no? Kasi nga natanggap nilang imbitasyon at iba, no, nabigyan natin flyers, hindi na sila makahintay pa dahil gusto nilang mapakinggan ang mga plataforma ng ating kandidato. At the same time, no, very organic po ito. No, ang gagawin po kasi na rally tomorrow, very organic because anybody can talk, can go up the stage and can deliver their message of support para po sa ating kandidato na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Aside from that, kapartner Adman, kapartner MJ, yung Bring Him Home natin na kampanya para po sa former President Rodrigo Roa Duterte. No, kaisa po ang Hawaiian Islands, ang mga Filipino community po natin dito sa panawagan, no? Sa panawagan na ibalik kaagad-agad sa bansang Pilipinas ang dating Pangulo. Kasi naniniwala po tayo dito na illegal, walang jurisdiction ang ginawa nila. Sa ating dating Pangulo, ito ay pagkidnap at ito ay pagyura sa karapatang pantao. Ito, no, na connect the dots na mga mamamayan. Bukas na kasi isipan natin bukas ng isipan ng mga ordinary mamamayan, napagdugtong-dugtong na. Tingnan nyo to. Kung ano ang ginawa nila sa matalik na kaibigan ni former President Rodrigo Duterte na si Pastor Apollo C. Quiboloy, yun din ang ginawa nila ngayon kay former President Tatay Digong. Si Pastor Apollo C. Quiboloy, inapi, inabuso, ginawa-gawa ng kwento, ginagawa-gawa ng mga istorya, at tingnan nyo ngayon, ikunulong. Same ang kanilang ginawa kay Tatay Digong. Inapi, ginagawa ng istorya, inabuso, without due process, tingnan nyo, kinidnap at kinulong sa The Hague, Netherlands. So kung makita natin, silang dalawa na tumayo sa katotohanan, silang dalawa na tunay nagmamahal sa bayan, kinulong na walang kalaban-laban. Tingnan nyo ang ginawa nila mga kaibigan. Pero si Pastor Quiboloy at former President Rodrigo Duterte, kailanman ay hindi titiklop. Kailanman hindi yuyuko sa lahat ng mga pang-abuso. And for them, this is a badge of honor. Pagmamahal nila ito sa ating bayan. Kaya nga, mga kababayan, no, ang panawagan ng ating mahal na Pangulo, we will support all the way PDP senatorial candidates. 10 po yan sila, Duterte. Iboboto po natin yan. Ito po ang ating ganti dahil sa ginawa nilang pag-alipusta, ginawa nilang kababuyan sa ating karapatan, ipakita po natin sa darating na halalan. So expected po tomorrow, no, punong-puno po ang lugar po natin. Expected po an overflow po, standing po ang crowd po natin kasi nga napakadami po. Bike group po ang nag-express na sila po ay dadalo. No, mga solid TDS supporters, mga Ilocano sa Hawaii community, Bisaya sa Hawaii community, gayon din sa Sara All at gayon din na Maisog. Ito, no, iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga pangkat, iba't ibang na mga organisasyon
maaasahan po natin na dadalo po bukas sa atin pong campaign rally. Partner Carlo, ano ba ang nagkakaisang sentimiento ng mga Pinoy sa Hawaii ng kanilang mabalitaan, no? Na dinala sa banyagang bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Alam nyo, no, ang una na bumukas sa kanilang mga bibig, wala nang batas na natutupad sa bansang Pilipinas. Kung ano yung gusto nila, naisip nila, yun na yung batas. Same sa ginawa nila sa KOJC siege. Alam mo, napakasakit yun. Napakasakit nun ginawa nila sa KOJC. Wala nang batas-batas doon. Prasuhan na. Papadalhan ka ng libo-libong fully armed na mga kapulisan at saka puhulihin ka. Hindi ito dadaan sa proseso. For them, sila ang tama. For them, sila ang batas. Same sa ginawa nila kay Tatay Digong, kay Pangulong Rodrigo Duterte. Gagamitan ka ng braso. Gagamitan ka ng 7,000 kapulisan against 80 years old. Oh, against 80 years old. Oh, dinala, pinilit na sinakay, kinidnap, private plane pa, Pilipinas para gobyerno ang nagbayad papunta sa Dahig. Hindi nyo na malililang pa ang taong bayan. Kita nyo? Different parts of the world, organic po yan. Ang bawat po grupo ngayon, ang mga tunay nagmamahal sa bansang Pilipinas, ang mga tunay na Pilipino, ay kanya-kanya po ngayon. Nagkapundok-pundok grupo po para iparating po ang sigaw na tama na. Tama na ginawa yung pambababoy sa karapatan po namin. Kami po, no, ng mga overseas Filipino workers, alam po namin ang damdamin kasi nandito po tayo sa Hawaii, dito po tayo naka-assign. Alam po natin ang damdamin ng mga Filipino overseas workers po natin na si Tatay Digong lang ang nakapagbigay ng tunay na pagmamahal at atensyon, karapatan at benepisyo para sa mga OFW. Kaya ganun na lamang ang kanilang pag-ibig, ganun na lamang ang kanila pong pagdepensa at pagtatanggol sa ating pong former president. Partner Carlo, si Admar to. Noong umpisa ng kaarawan ni former President Rodrigo Duterte, merong ikinasang no remittance week, buong isang linggo. Ano naman yung mga na-monitor mo dyan sa Hawaii? Sila din ba ay nakiisa? Kasi halo-halo kasi yung mga Pilipino dyan, di ba? May mga overseas Filipino workers, nagtatrabaho lang dyan. Meron naman dyan na talaga nakapag-stay, mga migrants na. Ano yung mga nabanggit nila dyan? Alam mo, nakiisa talaga at nakiisa talaga. Alam mo, nilibot natin yung mga remittance center dito kung saan sila papadala. Nako, ang tahimik. Then, if you will ask and you pupulsan mo na sa grounds, nakiisa sila. Nakiisa sila sa panawagan sa lahat ng mga OFWs, sa lahat ng mga immigrants, mga permanent resident na nandito, for example, dito sa Hawaii, sa panawagan na bilang pagprotesta sa pangabuso ng gobyerno at bilang pagsuporta sa ating pong former president, ay hindi. Sabi pa nga nila bakit magpapadala ng pera, kukuratutin lang nila. Magpapadala tayo ng pera, ginagawa lang tayong gatasan. Kaya ito yung pamamaraan para pagprotesta bilang panawagan. Panawagan sa administrasyong ito na nagsasabing alam namin, na nagsasabing gising na kami sa katotohanan, na nagsasabing ayaw na naming mabudol muli. And nabanggit mo, isla kasi, no? Archipelago yung, yung Hawaii. So talagang magsasakripisyo sila for that one-day event. Kasi dito sa research ko, nasa more or less mga 400 na mga 1,000 ang mga identified as Filipino-Americans, halo-halo na ito dyan pala sa Hawaii. So napakarami ito. Meron bang magagaling pa ng Guam para pumunta dyan sa Hawaii? Yes, alam mo kapartner Admar, yung mga kasamahan natin from Guam, no? Meron na nga nakarating dito, nandito na. Noon sila, no, ang pinakita ng pagkakaisa. Some from Saipan, some from Guam, at yung iba naman na hindi po makarating, pinagpaabot naman po na kanilang mensahe, nagpaabot na kanilang mga video message. Ito mga ordinaryong tao lang to. Ito yung mga walang posisyon sa gobyerno. Ito yung mga tao na hindi natin narinig, pero bukas sila po ang ating pakikinggan. Kasi sila po ang totoong nagmamahal sa ating bayan, mga unsung heroes, mga modern heroes, mga OFWs po natin.
So ang mag-send din po tayo ng mga links kasi this is Zoom po, ila-live stream po natin ito under po sa SMNI. Marami pong salamat para po marinig ng buong sanlibutan. Para po marinig at mapaabot po ang boses at tinig ng bawat isa po na sawang-sawa na sa ginawa po ng gobyerno po ito. Ano ang mensaheng dala-dala nito, partner Carlo? Kasi sila, yung mga Pilipino, nandyan, maganda na yung pamumuhay. Malaki na yung kanilang sinasahod. Ito ba yung palatandaan nito na kahit nasa malayong lugar sila, kahit indirectly, parang hindi nila ramdam yung the way, ang pamumuno rito, pero marami ba mga nagsusumbong sa kanila, nahihirapan yung kanilang mga kamag-anak dito? Yun ba yung paunang nagsusumbong sa kanila na to the point na talagang lalabas sila at magtitipon-tipon at i-express ang kanilang mga hinaing sa kabila ng okay naman yung kanilang mga pamumuhay dyan sa Hawaii? Yes, totoo yun, Adman. Alam mo, Adman, no? If you love somebody, if you love someone, you're willing to sacrifice. Ito totoong pag-ibig, ito walang bayad ito. Nagsakripisyo ko nga mga kababayan. Tayo dito lahat, hindi lamang dito sa Hawaii, iba't ibang panig ng mundo. Na kung saan may mga Pilipino po. Because we love the former president. We love him dahil sa kanyang ginawa. We love him because genuine din ang pag-ibig na pinakita niya sa loob ng 6 na taon na kanyang pamamahala. That's why nagtipon-tipon po, iba't iba po mga OFWs para ipakita din ang ating pong pag-ibig sa ating former president, pag-ibig sa pamilyang Duterte, pag-ibig sa bansang Pilipinas na ayaw na natin ng mga ganyang klaseng pamumuno. Kaya nga, ang panawagan ng ating Tatay Digong, suportahan itong 10 kandidato ilalim po sa PDP na inendorso po niya. Ito lang po ang tanging paraan para may pakita po natin ang suporta at hindi po masayang ang sakripisyo po ni Tatay Digong. Kaya inanyayahan po namin lahat po natin mga kababayan, Zone, Visayas and Mindanao at different parts of the world na naabot po nito, tulungan po natin ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagluklok, pagboto ng mga kandidato po na tunay na maghahatid ng tunay na pagbabago at yung hindi po magtataksil at magtataydor sa bayan. Ito, special mention ko lang. Kay Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 po sa balota. Lahat po sila magagaling. Pero special mention po talaga dahil in behalf po kay Pastor Apollo C. Kibuloy, kami po dito sa mga supporters ni Pastor Kibuloy, dito po sa Honolulu, Hawaii po, 1,000% po kami. Kinakampanya po namin dito si Pastor Apollo C. Kibuloy and we will make sure na marinig po ang boses ni Pastor kahit na siya ay ginipit, kinulong po. Pero kami po, bawat isa po sa atin, tayo po yung naging spokesperson. Bakit? Ang boto para kay Pastor Kibuloy ay boto para sa hustisya. Kung naniniwala ka sa hustisya, iboboto mo talaga si Pastor Apollo C. Kibuloy. Yun po ang ating masasabi, Kapatid Adman. Partner, imbitahan mo ang ating mga kabayan dyan, mga nanunood, lalo pa yung mga gusto pang lumipad papuntang Hawaii at sumali sa ating mga aktibidad bukas. Yes, inanyahan ko po lahat po ng mga kababayan po natin, OFWs, permanent residents po, Pilipino po at heart na nandito po sa Hawaii, particularly in the islands of Oahu, Maui, Kauai, the Big Islands, pati na po sa Guam and sa Saipan na abot po. Bukas po alas 5 po ng hapon, magkakaroon po tayo ng pagtitipon prayer rally for our Tatay Digong, our former president, Bring Him Home campaign. At the same time po, kakampanya po natin ang mga senatorial candidates ng PDP. At the same time, ang ating kandidato number 53 po, Pastor Apollo C. Kibuloy. So pasensya na po kasi po, limited lang po yung lugar natin. Alam po, aapaw po yan bukas. Sa talaga standing po yan. Marami na po nag-signify na gusto nila talagang dumalo pero pagkasyahin po natin. Hindi po mapipigilan. Hindi po mapipigilan ang suporta ng taong bayan. Kahit anong klaseng fake news at minamaliit po tayo na punti lang daw yung nagagather po ng mga supporters ng Pangulong Duterte. Let's see po. Kasi videos and pictures will never lie. Kahit ano pong fake news po ang pagtabon po sa kanila pero hindi po nila mapipeke ang tunay na puso ng mga Pilipino nagmamahal sa bansang Pilipinas. Alright, maraming salamat, partner Carlo Catiil, live mula dyan sa Hawaii.